Ito yung pasabog ni Attorney Vic. Alam naman natin, si Attorney Vic galing sa Marcos, sa BBM, at sila ay malapit, parang bato yan at PRRD. Pero ngayon, lumalabas na talagang namang makaduterte itong si Attorney Vic at ngayon kinukontra niya na si Marcos. Kasi dati namang itong sumuporta na talaga kahit nung election pa lang kay BP Sara. No? So etong gusto ko, slam dunk evidence. Yan, may pasabog siya ngayon. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang larawan ito ay nagpapatunay na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Yan, marami pong pages yan. At pirmado. Ayan. Maliwanag na. Official na po ito. Kaya yung mga nagsisinungaling, meron pong hawak sila, Attorney Vic, si Congressman Ungab, at saka si PRRD. Hindi naman sila lalabas ng ganun kung wala silang ebidensya. Kinumpirma rin ito, even ng Makabayan Black. Even si Bato, nakita niya ito at meron siyang kopya. So doon sa mga senador, doon sa mga congressman na sinasabi walang blanco, mga sinungaling kayo. Ito lang kasi, dalawa lang pipiliin mo eh. Sinungaling ba si Bato, si Attorney Vic, si Ungab, o si PRRD, o itong mga senator na pumirma? Ako, I would rather choose to believe PRRD, Attorney Vic, Ungab, and Bato, and others. Kesa yung may pakinabang doon sa budget. Kasi itong sila, wala silang agenda eh. Wala naman silang pakinabang dyan sa budget. Ito grupo ni PRRD na sila Attorney Vic. Pero itong mga to, mga congressmen, itong mga senators na pumirma, mayroon silang agenda. Makikinabang sila. Ang laki nga nung increase eh. Tapos pagdating kay attorney, sa Department of Office of the Vice President, walang increase. 'Di ba? So yung pinagsasabi ni itong Balbasarado, si Ortega, paninira na kaya daw nagbulgar lang sila PRRD para ibalik yung natapyas na budget ni BP Sara. Doon mo nakikita ang liit ng utak nila. Wala na silang argumentong ipapasok. Ibalik na lang kay Sara. Nakikita nyo? Nakikita nyo kung gaano kaliliit yung utak nila. Kung wala silang argumento, wala talaga eh. Alam mo yung ultimo, baka mamaya yung kalat sa bahay nitong si Ortega isisi kay Vice President. Ganun. 'Di ba? Ganun sila yung kanilang utak. Sa bagay, ang hirap kasi talaga palusutan kung may plano kang magnakaw eh. Mahirap. Hindi mo, lalo't may ebidensya katulad nito nilabas ni Attorney Vic. Ito gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung mga pumirma. Huwag niyong kakalimutan ha. Ito yung mga pumirma. Nilabas naman ito. Nakita ko naman to sa Facebook ni Jason Sa. So, tingnan nyo na lang itong mga to. Lakihan natin para, Huwag nyo kakalimutan yung mga yan, ha? Senator Grace po. Ay, Cynthia Villar, ang kadami nyo ng pera. Ang gatsyal yan. Dalipe. Suarez. Gonzales. Kimbo. Saldico, what do we expect? Aquino II, Chis Escudero, itinanggi mo pa. Jinggoy Estrada, Tolentino, anong nangyari sa iyo? Mark Villar, ang yayaman na ng Villar. Another ehersito, kayo talagang ehersito. Subiri,
Libanan, Villanueva, anak ng pastor, Akop, Bonggolan. Ganyan po katitindi. Ha? Okay. Check nyo na lang yan sa ano ni Jason sa. Sana magpaliwanag kayo. At aminin nyo na lang. Huwag nyo nang palusutan. Kasi may ebidensya po. Lalo kayong lumulubog. The more kayong nagsisinungaling, lalo kayong lulubog. At nakikita na yung totoo nyong kulay. Itim. Ito naman, next tayo. Puntahan naman natin itong isang silent supporter din. Pero ngayon, nahahalata na rin na supporter talaga ni BP Sara. Ito si Yorme Isko. January 2 to January 7, 72% siya. Sa field data trends. Sa Okta Research, 74% siya. So ito, sure win na itong magiging mayor. May problema ka, Tamba, doon sa pinatakbo mong kalaban niya na si itong traidor na Lacuna. Hindi naman magiging mayor yan si Lacuna kung hindi dahil kay Yorme. Vice mayor kasi nung tumakbong presidente si Yorme, vice mayor yan ni Yorme. Tumakbo siyang presidente, so pinatakbo yung mayor. Ngayon, tinatraidor pa si Yorme. Sinisiraan pa si Yorme. Wala kang kapag-asa maging mayor kung hindi dahil kay Yorme. Ngayon, na-expose ka. Ayaw sa'yo ng tao. Ginusto ka lang ng tao dahil kay Yorme. Masakit, no? Pero yan ang katotohanan. Sam Versosa rin, walang panalo. Oo. Mag-date na lang kayo ng jowa mo. Wala kayong panalo. Kung ako sa inyo, wag na kayong mangampanya, tago nyo na lang kung ano man yung nakuha nyong pera, naipon yung pera, sa inyo na yan. Sayang lang. No chance kayong manalo. Ha? Basta talaga, alam mo, pag dumikit kasi ito kay itong si Lacuna Dumikit ito kay Tamba. Pag dumikit talaga kay Tamba at hindi talaga inuna ang pagsisilbi sa tao, kundi inuna ang pamumulitika, wala talagang patutunguhan. So, congratulations, Yorme Isko. And kung ako, kay Yorme, tuloy niya lang, linisin niya ang Manila, total bata pa naman siya. Maraming nagsasuggest sa kanya yan. Maybe after 6 years or yung 12 years, alay mo, pwede siyang tumakbo ulit presidente. Pero kung magagawa niyang Davao ang Maynila, mananalo tong presidente. And at the same time, isipin mo pag nagawa niyang Davao ang Maynila, ang laking pakinabang sa buong Pilipinas. Kaya maraming matutuwa. Pagbutihin mo lang muli. Maganda yung sinimulan mo, Yorme, sa Maynila. Tapusin mo yan. No? And again, congratulations. Sure win na yan. Ako, naniniwala ako yung tatlong yon. Yung diniscuss natin, si Ben Tulfo, si Atty. Vic, at si Yorme, ay matataas sa survey. Ito na lang medyo si Atty. Vic, pero alam ko susuportahan naman ng DDS. Ito si Atty. Vic. No? But again, wala akong pilitan. Hindi ko po kayo pinipilit. Ako ine-explain ko lang sa inyo. Nasa sa inyo po ang desisyon dahil may karapatan tayo. No? Pero ako naniniwala, malaki ang tsansa nitong tatlong ito. Manalo. At ito'y magiging malaking tulong sa bansang Pilipinas.